Executive Director, Media Task Force on Media Security. Kasama ho natin sa PT Foms, si Sir Joe Torres. Sir Joe, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig. Sir, sandali bago yung isa sa aking talagang punto sa inyo, may isang, ano ba to, pwede pa ho ba natin sabing mamahayag siya, pero nag-file na po siya ng kanyang COC para pumasok sa politika, yung pinagbabaril po sa isang probinsya? Yung bahay niya pinagbabaril? Yung sa Talisay, Negros Occidental? Opo. Yes po, at tayo po nabalitaan na po natin yan at ina-actionan na po yan ng pulisya. Naghihintay lang po tayo ng final report mula sa pulis kung ano talaga yung nangyari. Subalit itong kung siya ay talagang sakop ng media o hindi man, kinukondina po natin ang anumang violence against anybody during the election. Okay, ano po yung mga paghahanda rin ng PT Foms kaugnay po sa seguridad ng mga mamamahayag at media personnel mula po sa driver, writer at mga technical staff ngayong eleksyon? Malaki-laking trabaho po yan, subalit pinagsisikapan po natin na mapuntahan yung iba't ibang mga lugar, lalong-lalo na yung mga tinatawag na medyo hotspots sa darating na halalan at bibisitahin po natin bago mag-eleksyon po. Meron po bang hotspot din na matatawag yung PT Foms para sa mga mamamahayag, sir? Batay po sa history po, yung historical po, yung Mindanao po talaga medyo marami po yung ang mga atake, yung mga pananakot sa media in the past. Subalit ngayon naman ay wala naman tayong naririto po. Mula po ng lumarga na itong election campaign, kumusta po yung dami ng mga lumalabas sa monitoring po ninyo ng harassment sa mga media? Sa kasalukuyan po, medyo maganda naman po yung outlook kumpara sa mga nakaraan dahil so far may mga 2 or 3 lang po yata tayong natanggap. Kumusta naman po yun, sir? Natulungan ba? Ano po ang resulta na ngayon? Yung latest po, kung alam niyo, nabalitaan niyo yung sa Abra po. Oo. At iyon po ay ating tinitingnan at talagang masusing inibisigan. Wala naman pong denial na talagang nangyari yung pagmumura, yung pagbabanta ng isang mayor doon sa isang journalist. Subalit tinitingnan po natin yung angulo kung bakit nga ba nangyari yung ganon. Ano ba yung responsibilidad? Ano ba yung ginawa din ng media kung bakit nagkaganoon? Subalit we don't condone any threats against the media po. Opo. Sa mga kababayan po natin, sa mga mamamahayag, meron po bang official na hotline ang PT Foms, lalo na ho sa ating tayo, sir, magko-cover ngayon pong eleksyon? Meron po tayong unang-una po, nandun po sa ating Facebook page, yung ating IRF, yung ating incident report form na pwedeng gagamitin ng media. QR code lang yun. Yung hotline po ay hindi ko pa memoryado kasi bago po hanapin po natin. Pero andun po yun sa ating Facebook page. Sa Facebook page na lang. At kung doon po magme-message, Sir Joe, may sasagot din naman, no? Meron po at ako mismo ay sumasagot doon sa mga sa messenger po sa Facebook. Ako mismo yung sumasagot doon. Oo. Basta wag lang doon, sir, mangutang, di ba? Po, kasi talagang wala po tayong ipapakutang. Ito. Ano tong pinakikita po namin QR code. Ano po ito? Incident report form. Opo, kung halimbawa may pagbabanta, may pananakot, o anumang mga atake laban sa media, yan lang po. Tapos inyo pong tawag dito, ay pwede nyo pong kunan sa picture sa QR code. Scan. Then gamitin niyo ang cellphone, then fill up the form, and then ay lalabas na po at natatanggap na namin yung mga detalye. That's good. No, hindi na mahirap. I-scan lang namin ito. Ito yung makikita po sa inyong page din. Yes po. I-scan nyo lang tapos makikita na namin immediately yan. Matatanggap na namin. Nasa Google Form po yan. At ang ating hotline po ng PT Foms ay 0965-031-0377. Pakiulit po, 0965-031-0377. Ayan, kapag may mga kailangan tulong ng ating mga kasamahan sa iba't ibang panig po ng bansa, diretso lang dito or yung QR na ipinakita po namin kanina.
Yes po, opo. Huwag lang po mangutang kasi wala po kaming pampautang. Sir Joe, salamat ha. Mabuhay po at sama-sama ho tayong mag-ingat ngayong pong darating po na eleksyon. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. DCXL